Kumusta po kayo mga chief? Nandito na naman po ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa ating lahat. Hayag ito ni Senator Rodante Marcolita kaugnay sa hindi naganap na Blue Ribbon Committee hearing at naging press con na lang na kung saan ay dinaluhan ng 18 dating bodyguard ni Saldico. Sinasabi niya rito kaya't hindi daw na ituloy yung hearing noong June 11, dapat nagkaroon nga ng sinasabing pagbabanta sa Senado at ang mga staff personnel ay hindi pinapasok kaya't naging work from home na lang ito. Sinasabi niya na ang kadahilanan yun ay yung mga kasamahan din nilang mga senador na talagang against yata dun sa kanilang gagawin sana. Video na ito ay nagpapahayag ng kanyang maiksing pananalita kaugnay sa nangyaring press con na lang ng 18. Sa ngayon ay kinasuhan pala ito ng iba't ibang kaso kaugnay sa kanyang paglalantad ng mga nangyayari sa ating mga opisyal ng ating bansa na kung saan ay involved sa mga anomalya, lalo na dito sa mga mali-malitang binabahagi sa mga opisyal na isinasangkot dito sa anomalya sa flood control project na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana mga kababayan ng dapat na nangyari na inakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun mga kababayan dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero huwag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa
Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Talagang mahirap minsan ang isang opisyal ng gobyerno na katulad dito, hindi natin alam kung sino nga ba talaga sa kanila ang nasa tamang direksyon o yung mga nagsasabi talaga na ng may katotohanan at hindi nai-involve dito sa manumalyang flood control anomaly na ito. Dahil kung atin pong titingnan ng bawat isa sa kanila kapag nagsalita o ang iba pang mga opisyalis na sinasangkot dito sa manumalyang flood control na ito, ay kung ating titingnan at napaka sincero at tila walang bahid ng anomalya o parang kasi marami sa mga halimbawa natin yung mga senador, congressman na ito na isinasangkot at talagang ang kanilang mga pangalan ay lumalabas at nai-involve dito, pero nariyan pa rin at nagpapahayag ng kanilang side at talagang walang makitang pag-amin dahil yun nga ang kasi rito, siyempre dadaan sila sa due process, pero napakahirap kasi kung ang bawat isa ay magkakaroon ng connection, siyempre magtatakipan sila eh. So napakahirap tukuyin kung sino talaga ang mga tunay na sangkot dito sa anomalya na ito. At yun nga ay idudugtong ko at ibabahagi ko rin dito yung mga kuhang video kahapon o nung press ko ng 18 bodyguards ni Saldico o sinasabi nilang kargador. Kasi marami nang iniugnay na tawag sa kanila eh. May sinasabi nga na na marites, 18 marites. Maraming may sinasabi din na bodyguard, may sinasabing ex-marines. So iba't ibang ang tawag sa kanila ngayon. Pero itong kanilang ginawang parang ang Blue Ribbon Committee hearing dapat na nakaset ay hindi nila itinuloy pala at yun ay ginawa na lang nilang press-con dahil yung mga sinasabi nila dito sa press-con na to, yun dapat ang mga sasabihin nila dun sa Blue Ribbon Committee hearing na hindi natuloy. So yun, at sana'y nagustuhan ninyo itong ating ibinahaging video na ito. Kung nais mong magbigay ng iyong komento, reaction o anumang komento na may kaugnayan dito sa ating ibinahagi, i-comment lang dyan sa comment section sa mismong video na ito. Maraming salamat, bye bye.